This video was brought to you by Snapfit Collectibles, your source for top-quality third-party model kits. Fuel your passion at Snapfit Collectibles. And in partnership with Steady. Enjoy DIY life. Hello Gampla Peeps! Reviewin natin ang JMS brand na YMS-08B DOM Test Type from Gundam The Origin. Ito nga pala yung isa sa mga prizes ko sa paraffle ng Team Kabuo noong October 4 to 5 team building. Sana yung ibang kabuo natin makasama sa susunod para mas masaya. At salamat nga pala doon sa mga admin, sa organizers, gayon din sa mga nag-donate ng kits at mga hobby tools gaya ng Steady. Available ngayon ang JMS DOM Test Type sa Snapfit Collectibles. Check nyo lang yung link sa description. Gayon din dun sa mga hobby tools na ginagamit ko, yung Steady, may link din sa description. Ngayon balik tayo sa unboxing. Sa nakikita ko mukhang maganda ang quality ng plastic. Pero titignan pa natin, proceed tayo sa full review maya-maya lang. Konting kwentuhan muna tayo mga Gampla Peeps. Ang YMS-08B DOM Test Type ay lumitaw pala sa anime na Gundam Build Divers Episode 2 at sa manga na Mobile Suit Gundam The Origin Kokorus Dowan's Island. So ito ay may dalawang variant, yung Space Type at yung Ground Type. Yung Space Type, walang markings, walang decals, walang mga ganyan-ganyan. Tsaka yung chest niya ay ito yung pinaka-design. Ito ang ginamit ko, yung isa. So ito yung pinaka-Ground Type. Pinaligo siya ng decals at markings. Ganyan din meron siyang windshield dito sa kanyang cockpit. Nanggaling pala ang DOM Test Type sa pinagsamang specs ng Zaku High Mobility Test Type at Goof Test Prototype. Then eventually, itong DOM Test Type ang ginamit para mabuild yung kilala ng lahat, yung DOM at yung Rake DOM. Like the name suggests, DOM Test Type, pang test talaga ito ng mga Zeon. Itong MS na to. Itong pagkalaki-laking beam bazooka na to na may built-in generator. Nahirapan silang gamitin to. Kaya hindi nila inadapt yung paggamit ito doon sa DOM tsaka sa Rake DOM maliban doon sa heat saver. Kasamang inadapt ng DOM yung effective na jet engines nila sa paa dito. So dahil maganda siyang gamitin pag nasa ground sila, kahit may lubak doon sa terrain, kinakaya nilang mag-hover. Yun lang yung background kwentuhan natin sa DOM Test Type. Aesthetic at overall plastic quality. Sa unboxing, nakita ko agad na maganda yung molding ng plastic ng JMS. This is actually my first JMS brand. So walang lubog, walang uneven finish, maganda rin ang separation ng plastic texture, gaya ng red trim sa ulo. Gayun din yung glossy na clear plastic sa mono eye. Yan. Glossy ang mga yan, separate sa texture ng ibang mga parts niya. Ang counting issue lang sa surface quality ay yung sa beam bazooka. Medyo minor lang naman. Pagdating naman sa stickers, marking decals, ginamit ko yung 90% ng nasa sticker sheet na ito para sa review na to. So maayos naman, madikit, kaso medyo nagkakabubbles lang sa mga curved surfaces. Lalo na yung mga markings na line. Note din na yung mga chrome accent tsaka yung mga panel lines nito ay ginamitan ko ng markers mula sa, syempre, sa Steady. So ginamitan natin ng electroplated marker na copper, ganyan dito sa water-based colored marker na gray, parang bluish gray na ewan, at yung red. Ayan, so yung gray, bluish gray ginamit ko bilang panel line, tapos yung metallic copper ay para dito. Yan, accent sa likod. Mas panel line din, ganda. Pati yung red mono eye tsaka itong chest, red marker mula sa Steady.
build quality tayo tsaka problems encountered. Umpisa natin sa ulo, ito sa head. Okay naman nung binil ko, hindi ako nahirapan, pero medyo maluwag lang ng konti yung tunguso niya kasi nga rubberized yung tube dito. Kaya naitutulak pa pala yung tunguso, kaya minsan pinupush mo ganyan. Manageable naman. Nagtataka lang din ako doon sa design nito, dapat nagagalaw tong mono eye. There's no way na para mamove yung mono eye niya. Tapos dito sa may torso, so medyo hindi nag-snug fit yung chest armor tsaka yung likod, pero manageable din naman. Tapos meron din siyang mga seam lines na medyo kailangan mong ilikit pa. Dito sa arms wala namang problema. Medyo nagtataka lang ako dito sa flap na to. Ito, sa design niya dun sa instruction, makikita mo na movable pero wala siyang purpose. Sa waist, medyo disappointing kasi hindi mo magagawang umikot ng 360 degrees. Next, yung from waist down, wala tayong naging problema pagdating sa build. Pati sa pag-build ng mga weapons niya, yung beam bazooka, yung heat saber, walang problema. So, overall, solid build. Magandang i-post lalo na sa ground kasi doon talaga siya nababagay. Pero take note din na marami pa rin tong polycaps at sa katagalan pag madalas laruin, luluwag din eventually. Pero sa ngayon, okay naman. Para sa verdict natin mga Gunpla peeps, good quality ang plastic, sturdy at well-defined ang details. Mukhang di ko nahanapin ng bling o kaya yung sparkle nito. Second, solid build. Sapat na yung stiffness ng mga joints. Kaya niyang bitbitin yung malaking beam bazooka. Kayang mag-dynamic pose kahit bulky. At kaya magstay sa posing ng matagal. Mga nasa 5% lang ang fitting issues. Yung sanguso lang at ilang seam lines na kailangan pang itulak para mas nag-fit. Gaya nung sa likod ng binti at sa chest. Pero good enough para sa bootleg. Tapos okay lang yung stickers. Medyo nagbabubbles yung iba pero okay naman sa mga medyo flat surface. Lastly, affordable at readily available sa Snapfit Collectibles. Link in the description. Again, thank you for watching. This is Yang at Soul. Subscribe na for more toys and Gunpla reviews. Kita kits!